Hallelujah, 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 Hallelujah. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa Kanya. Wika niya, "Ngayoy, paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin, at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw." Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano yon?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo ng mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon, at ang dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin
ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Alam niyo po pa yung katagang hibang? Diba merong grupo na hibangers? Yung katagang hibang ay isang estado ng sarili na hindi niya alam kung ano ang katotohanan. Yung sabing, nahihibang ka ba? Nahihibang ka ba? So may ganyan pong kataga. So sa atin pong ebanghelyo ngayon, kung ating napakinggan kanina ang dalawang magkapatid na nagnanais na umupo sa kanan at kaliwa ng ating Panginoong Hesukristo. At nilinaw po ng ating Panginoong Hesukristo na hindi sa kanyang pagpapasya at merong pinaglalaanan. Meron po siyang binanggit na pinakamahalaga, ang sino mang gustong manguna sa inyo ay siyang maging lingkod. Yun po yung sinasabi na ang isang pagkahibang sa kapangyarihan ay ang pagnanais na siya'y maging isang mas nangingibabaw. Pero sinasabi po ng Panginoon, hindi. Kung gusto niyong maglingkod o gusto maging pinuno, ikaw ay maging lingkod ng lahat. So isa pong kabalintunaan ng ating mundo po ngayon. Ang takbo po ng mundo ngayon ay ang pagkahilig sa kapangyarihan, ang pagkahilig sa pagiging mas sikat, ang pagiging mahilig na siya'y maging tanyag, ang pagiging mahilig na siya'y may taglay na kapangyarihan. Sinasabi po ng ating Poong Jesus Nazareno, hindi ganyan. Balintuna o ang may pagkabalintuna sa katotohanan ng tungkol sa Ebanghelyo. Ang mundo ay ganyan ang takbo ngayon. Apakan, tadyakan, nag-aagawan para siya'y manguna at humawak ng kapangyarihan. Pero sinasabi po ng Panginoon, kabalintunaan sa kaharian ng Diyos. Kung gusto mong maging sikat, magpakababa ka at maging lingkod ng lahat. So napakahalaga po ng atin po, sabi niya, ng ating Panginoon, dahil nga po sa dalawang magkapatid, kaya't nilinaw niyang mabuti kung ano ang pagiging pinuno, kung ano ang tunay na paglilingkod. At sinasabi ng ating Poong Hesus Nazareno, ako'y naparito upang maglingkod. At ang isang pinakamahalaga ay kung paano po tayo makasusunod sa Kanya bilang tunay na mga disipulo sa ating panahon ngayon, sa ating pagtugon ng tawag ng ating Panginoong Hesukristo na sumunod sa Kanya. Kaya tinasabi po na, kaya nyo bang pasanin o inumin ang mga pagpapahirap, kapahirapan na inyong daranasin? Kaya nyo bang pasanin at akuin? Kaya't sabi nila, oo. Kaya't sinabi po, kung ano man ang daranasin ko ngayon, ay inyo ring daranasin. At ang isang pinakamahalaga po na sinabi po ng ating Pong Jesus Nazareno sa kanyang mga apostoles. Kung tayo po ay nagsisikap na mailagay ang ating sarili sa mga title of honor, ito po'y hindi sa larangan ng ating pananampalataya o ng Ebanghelyo pong ating nadinig ngayon. Yung naghahanap ng mga pagpaparangal sa sarili, mga titulo, at pagnanais na sila'y ma-assign pangulo ng ganitong samahan, pangulo o presidente ng ganitong mga samahan, hindi po ang dahilan na kayo'y magiging sikat at makapangyarihan. At ang sinasabi po ng Panginoon, ang sino mang
namumuno ay dapat siyang maging lingkod. Kaya nga po, sa larangan po ng ating pamumuhay, sinasabi po ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pagpapakumbaba, ang pag-bend o pagyukod. Alam niyo yung pechay, pag wala ng tubig ang laman ng dahon ng pechay ay bumabaluktot, yumuyukod. Yun po yung paglalarawan ng sinumang maglilingkod ay hindi dahil sa kapangyarihan, katanyagan, karangalan, kapangyarihan, kundi ang isang pinakamalalim na yugto ng buhay ay ang pagpapakumbaba. At ang iyong pagiging pinuno ay ikaw ang unang tagapaglingkod. So si Mother Teresa, Saint Mother Teresa of Calcutta, nakatanggap siya sa pinakamataas na award, ang Nobel Prize. Ngunit nanatili pong si Mother Saint Teresa of Calcutta. Pagkatanggap niya, balik uli siya sa Calcutta, naglinis ng mga sugat, na mga namamatay, naghihingalo, na mga nakuha nila sa tabi ng kalsada ng Calcutta. Ang paglalarawan na sa kabila ng tinanggap ni Mother Teresa na Nobel Peace Prize, ay patuloy siyang naglingkod, patuloy siyang nag-alaga, patuloy siyang kumalinga sa mga malapit ng mamatay na mga taong natagpuan sa tabi ng bangketa. Kaya sasabi po, ang pagsunod po sa atin, mga modelo ng kabanalan sa pagsunod sa Diyos. Kung nais po nating sumunod sa ating Poong Jesus Nazareno, ang ating pong setro, alam niyo yung setro? Ang setro, sa mga hari, dala. Sabi po, ang setro po natin ay ang krus. Yan ang ipagmamalaki natin. Yan ang pangahawakan natin. Yan ang ating sasandalan. Sa oras na tayo ay tinawag na maglingkod, pinili ka ng Diyos, hindi ito ang karangalang iyong inihintay, ang katanyagan sa mga taong iyong kinabibilangan. Hindi ikaw ang magniningning. Alam mo yung ningning, bituing walang ningning. Yung ningning ba? Hindi ikaw. Kapag ikaw ay tinawag na maglingkod at mamuno, ang pagniningningin mo ay Diyos, hindi ang iyong sarili. At sinasabi po sa ating ebanghelyo ngayon, ang ating job description kapag kayo tinawag na maging mamumuno sa isang samahan, lalo na sa mga religious, sa ating pong parokya, na kapag kayo'y pinili, hindi po ang inyong sarili ang ibabantog. Hindi sarili ninyo ang ibabandera. Alam niyo, ibabantog, ibabandera, lalagay sa pinakagitna ng lahat na kayo ang titingalain at susundin. Hindi po. Kayo po ang pinaka-aba sa lahat na maglilingkod sa atin, sa Diyos na siyang ating titignan. Tingnan po nating mabuti ang ating sarili sa anumang mga tungkulin na ating gaganaganap, mga kapatid. Kapag kayo'y pinili, hindi kapangyarihan ang inyong magiging hibang. Ang kahibangan ng isang tao, kapag sinandalan niya ang anumang tungkulin na binainata sa kanya, kapag ikaw ay nanaghili sa kahibangan na ako'y powerful, goodbye. You are not serving God. You are serving yourself. Pinaglilingkuran mo ang sarili mo at hindi ang Diyos. Ano mga tungkuling iaatas sa atin ng Panginoon, ang pangunahin ay ikaw ay unang maging lingkod ng lahat. So hilingin po natin ang biyayang ito, ang tinatawag na tunay na kadakilaan. Alam niyo po ba, sabi po ni Poong Jesus Nazareno kay Saint Faustina,
Ang kadakilaan ng isang kaluluwa ay nakikita sa katapatan at pag-ibig sa Diyos. Pag wala po yung katapatan at pag-ibig sa Diyos at nakasentro sa sarili, ikaw ay nahihibang sa pagiging maningning sa mata ng tao at hindi sa mata ng Diyos. Alalahanin niyo yun. Walang anumang bagay na kung saan tayo'y pinipili ng Diyos na manguna, mangulo, maging leader, ang unang tungkulin ay maglingkod at hindi ikaw ang paglingkuran at tingalain at ikaw ang siyang parang bukal ng kapangyarihan sa lahat. Hindi po ang Diyos ang siyang tangi at ang Diyos ang siyang tanging ating paglalaanan ng lahat. Kaya pag sinabing, wow, na-elect ka, uy, ang galing naman, na-elect ka. Matutuwa ka? Oo, kapag ikaw, ang direction mo ay Diyos. Malulungkot ka kapag ang direction mo ay sarili, ang pagkahibang mo sa kapangyarihan. At ang pagnanais na maging sikat, ang pagnanais na ikaw ay tingalain, ang pagnanais na ikaw ay maging bantog, hindi ka naglilingkod sa Diyos. Ikaw ay naglilingkod sa sarili mo. So hilingin po natin mga kapatid, anumang tungkulin sa opisina, sa inyong pinagtatrabahuhan, sa inyong mga larangan ng inyong mga hanap buhay, ang unang pangunahing kayo'y mamahalin ng tao kapag ikaw ay kumalimot sa iyong sarili at naglingkod ka sa Diyos sa pamamagitan ng mga taong iyong paglilingkuran.